Malapit ang Panginoon sa mga may pusong wasak at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Kapatid, maaari ngayon nawalan ka ng mahal sa buhay, or naghiwalay kayo ng asawa or partner mo, or nalugi yung business mo, pwede rin natanggal ka sa trabaho, kung anumang dahilan yan. Minsan kasi kapag nasasaktan tayo, akala natin ang pakiramdam natin ay malayo ang Diyos. Tahimik siya, parang wala siyang pakialam. Pero sabi dito sa verse na to, kabaliktaran. Kung kailan wasak ang puso mo, doon siya pinakamalapit. And I know the feeling. Diba may mga moment pa nga na sa sobrang in pain natin, gusto nating mag-pray, gusto natin siyang kausapin, pero sa sobrang wala ka na sa sarili mo, hindi mo na alam anong salita yung lalabas sa bibig mo. Hindi mo na alam kung ano ang ipagpe-pray mo. Pero ganun pa man, sabi sa Bible, kapag hindi natin alam yung mga salitang sasabihin natin, ang Diyos ang nananalangin para sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. The Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Kaya huwag mong itago sa Diyos, kapatid. Siya ang una mong takbuhan. Hindi yung mga tropa mo or katrabaho mo, dahil ang Diyos siguradong may malasakit at nakikinig sa'yo. Pakita mo sa Kanya, iyakan mo siya. Hindi mo kailangan magpanggap na okay. Kasi kapag nasa presensya ka ng Diyos, ang pagiging wasak ay simula ng paghilom. Dahil ang pangako ng Diyos, ang lahat ng dumepende at nagtiwala sa Kanya, siguradong tutulungan niya. Amen?